Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang tagapagtanggol, Diyos ng Digmaan. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang tagapagtanggol, Kabanata 751. Isa sa mga online celebrity, si Sarah, ay itinutok pa ang camera kay Seth at sa kanyang mga tauhan bago magsalita sa kanyang online audience. Ngayon hayaan mo akong ipakita sa iyo ang grupong ito ng mga hindi magaling na security guard na sinusubukang pigilan ang aming live stream. Ano sa tingin ng lahat ang dapat kong gawin sa kanila? Ang mga manonood sa live na broadcast ay nagsimulang insultuhan si Seth at ang kanyang mga tauhan. Nagbanta pa sila na ilalantad sila at ang kanilang pamilya online. Magwala ka, sinasabi ko sa iyo na hindi mo kayang panghimasukan ang aking live stream, nakuha mo. Pang-iinsulto kay Sarah bago sinubukang lumayo. Natural, hindi siya mapilitan ni Seth, kaya mabilis siyang pumunta sa harap ng mga live streamer para pigilan sila. Sa mga ganoong sitwasyon, si Seth ay katulad ni Levi, dahil hindi rin niya sila matitiis. Dalawa ang problema natin dito. Una, hindi ka pinapayagang mag-live stream dito, kaya mangyaring huminto ka agad. Pangalawa, kailangan mong humingi ng tawad sa pang-iinsulto sa amin. Determinadong giit ni Seth, hindi kami hihingi ng paumanhin, at ipagpapatuloy namin ang streaming. Anong gagawin mo dyan? Pang-aasar ni Sarah na malamig ng inisihan. Kung gayon, kailangan mong magpatawad sa amin sa pagpapaalis sa iyo sa gusaling ito, mahigpit na babala ni Seth. Hoy, anong nangyayari? Lumapit si Pierre at ang iba pa mula sa management team, kasama si Zoe na nakasunod sa likuran. Sinisikap ng mga security guard na ito na pigilan ang aming live stream. Nagbanta pa sila na itatapon nila kami kapag natuloy, naiiyak na reklamo ni Sarah. Pagkatapos, mabilis na lumingon si Pierre para tanungin si Zoe, ano ang kahulugan nito, Ms. Lopez? Hindi ba tayo welcome? Huwag kang mag-alala, hayaan mo akong hawakan ito. Matapos tawagan si Seth at ang kanyang mga tauhan sa isang tabi, hiniling ni Zoe sa kanila na pasensyahan ang kanilang mga bisita. Okay, Ms. Lopez. Para sa kapakanan ni Levi, magtitiis ako. Kung hindi, tiyak na pinalayas ko sila, kahit nakabayaran ako ng trabaho ko. Pagsang-ayon ni Seth habang pilit na pinipigilan ang galit. Pagkatapos, isinama ni Zoe si Pierre at ang kanyang partido upang bisitahin ang entertainment area ng Oriental Star Group. Pagkatapos ng paglilibot, napangisi si Pierre sa kanyang nakita, mukhang hindi ito isang lugar na maaaring gumawa ng magagandang pelikula. Naniniwala akong si Helena lang ang may hawak ng lugar na ito. Mabilis na ipinaliwanag ni Helena, nako, maliit lang ang naging bahagi ko sa tagumpay. Napakahusay na kalidad ang tunay na dahilan kung bakit naging komersyal na tagumpay ang aming pelikula. Ang iyong kumpanya ay mukhang hindi talaga kung ano ang kinakailangan upang makagawa ng antas ng kalidad, bagaman. Nag-plagiarism ba kayo? Patuloy ni Pierre. Mag-ingat ka ngayon, Mr. Pierre, babala ni Zoe, na napansin ang totoong dahilan kung bakit dumating ang Star Entertainment noong araw na iyon. Hindi sila naruroon para bumisita kundi para ipakita kung gaano kahusay ang Star Entertainment kumpara sa Oriental Star Group. Kay Zoe na naiinis na, last straw na ang akusasyon ng plagiarism. Nagbibiro lang ako, Ms. Lopez, nakangiting paliwanag ni Pierre bago siya matapang na nag-alok kay Helena, naisip mo na bang sumali sa amin? Kahit na gumagawa ka ng mahusay na pag-unlad dito sa mga online na pelikula, dapat mong isaalang-alang ang paglipat sa mga tampok sa teatro. Mas maganda ka sa amin. Ang tagapagtanggol, Kabanata 752. Tila hayagang pinukaw ni Pierre si Zoe, na nagpas siyang sumang-ayon ng bukas palad. Helena, iyan ay isang alok na dapat mong isaalang-alang. Nakikita mo ba kung gaano kaintindi si Ms. Lopez, Helena? Halika, samahan mo kami, patuloy ni Pierre habang natatawa sa sagot ni Zoe. Salamat sa alok, pero mananatili ako. Nanumpa si Helena na mananatili siya sa Oriental Star Group maliban na lang kung hilingin ni na Levi at Zoe na umalis siya. Kung gayon, mas mabuting huwag mong pagsisihan ang desisyon na iyon. Pananakot ni Pierre sa harap ng lahat. Sa nakikita kung gaano ka-arrogant si Pierre bilang superior, naisip na lang ni Zoe kung gaano ka-humble, ang mga bituin at online celebrity ng Star Entertainment.
Obviously, hindi bumisita ang grupo mula sa Star Entertainment kundi para ipakita at hamanin ang Oriental. Pagkatapos ng paglilibot, hindi sinasadyang humihitit ng tabako si Pierre sa reception room. May sasabihin ako sa iyo, Ms. Lopez. Sige po. Nagsisimula ng mawalan ng pasensya si Zoe kay Pierre. Plano kong kunin ang entertainment department ng iyong kumpanya. Ano sa tingin mo? Tanong ni Pierre habang hinihit-hit ang kanyang tabako, sinasakal si Zoe at pinapaubo. Isang acquisition. Hindi iyon mangyayari. We're doing well, and we have no plans to sell the department, pagtanggi ni Zoe, na ikinatawa ni Pierre bilang tugon, hindi mo naiintindihan. Pinabayaan mo ito dahil ako ang gumagawa ng pagkuha, at lagi kong nakukuha ang gusto ko. Ganyan ang pagmamalabas ni Pierre sa industriya ng entertainment sa Southampton. Karaniwan para sa kanya na gumawa ng mga acquisition at bumili ng mga copyright ng puwersahan, kaya naman kinatatakutan siya ng mga tao sa industriya. Pagkatapos ay ngumiti si Zoe bilang tugon, natatakot ako na hindi ko basta-basta mapapasa iyo ang gusto kong itago. Kung tatanggihan mo ako, Ms. Lopez, ipinapangako ko sa iyo na matatapos ang iyong kumpanya. Sisiguraduhin kong mawawalan ka ng akses sa bawat posibleng mapagkukunan sa industriyang ito. Matapang na banta ni Pierre. Sa tingin mo natatakot ako. Mas malala ang nakita ko. Desidido si Zoe na huwag hayaan si Pierre. Napakagaling. Makikita natin ang tungkol dyan. Walang nakakalayo ng hindi ko sinasabi. Matapos ilabas ang kanyang huling banta, tumayo si Pierre at lumabas ng gusali, na iniwang nag-aalala sa mga executive ng Oriental Star Group. Alam mo ba kung gaano karaming potensyal na entertainment companies ang nasira ng Star Entertainment sa mga nakaraang taon? Nasa matinding panganib tayo. Kahit na alam ni Zoe kung gaano kalakas ang Star Entertainment, hindi lang siya ganoon kadaling sumuko sa kanila. Sa sandaling iyon, dumating si Levi at nagtanong, nasaan ang grupo ng mga mayayabang na kilalang tao na narinig ko? Nagalit siya matapos sabihin sa kanya ni Seth ang tungkol sa kanila. Malinaw na hinahamon nila ako, at hindi ko iyon matitiis. Ang tagapagtanggol, Kabanata 753. Kalimutan mo na, umalis na sila, wala nang saysay na ipagpatuloy ang bagay na ito. Napailing si Zoe na nakakapanghina ng loob. Natatakot siyang lumala ang sitwasyon. Kung tutuusin, wala namang mapapala doon. Mas mabuting magdasal sila ng husto na hindi ko siya mabuhatan ng kamay. I will make him meet his maker, galit na banta ni Levi. Hindi niya hahayaang magdusa si Zoe. Ms. Lopez, ang aktwal na layunin ng Star Entertainment sa pagbisita sa South City ay hindi upang libutin ang aming opisina. Sa halip, magpe-file sila ng variety show sa South City Warzone. Ang kanilang unang plano ay ang pagsasapelikula nito sa Southampton, ngunit sila ay tinanggihan. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, pinahintulutan sila ng South City Warzone. Ipinaliwanag ng kalihim ang bagay na iyon. Nakikita ko, kaya iyon ang nangyari. Walang pakialam si Zoe. Si Levi naman ay puno ng galit. May galit na nakasulat sa buong mukha, hinampis niya, anong pinagsasabi mo? Magsushot sila ng ilang variety show sa South City Warzone. Oo. Pagkumpirma ng sekretarya. Ito ay katawa-tawa. Saan nila nakuha ang tapang na iyon? How dare they do filming sa South City Warzone? Ang mukha ni Levi ay isang malakas na bagyo. Ito ang nagparamdam kay Zoe at sa sekretarya na may mali. Bakit galit na galit siya? Nagsalita siya na parabang siya ang chief ng South City Warzone. No way, hindi tayo dapat maglagay ng president para sa kanila. Paano sila magpapakatanggal sa isang base militar? Hindi ako papayag. Galit na sigaw ni Levi. Bakit ka ba agitated? Saway ni Zoe, nagulat sa reaksyon niya. Ayaw ko lang natiisin ang ganitong uri ng hindi masupol na kabastusan. Pag-alit na sagot ni Levi habang paalis. Nagtataka na tanong ng sekretarya, Ms. Lopez, ano ang mali kay G. Garrison? Siya ay kumilos na para siyang isang opisyal ng hukbo. Siguro hindi lang siya sanay sa paraan namin ng paghawak ng mga bagay-bagay, sagot ni Zoe. Pagkaalis ni Levi sa kanila, dumiretso siya sa South City Warzone. Gusto niyang malaman kung sino ang nag-authorize sa Star Entertainment na mag-film ng variety show sa gitna ng South City Warzone.
Masyado lang silang tanga. Sa mga oras na ito, nakarating na ang Star Entertainment sa South City Warzone. Ang filming team, ang logistics team, at ang mga celebrity ay nananatili sa dormitoryo sa loob ng Warzone. Natapos na ng pangkat ng kagamitan ang pag-set up ng mga system na kailangan at naghihintay sa paligid para magsimula ang variety show. Ilang online influencer tulad ni Sarah ay nag-livestream at kinukunan pa rin ang dormitoryo na inayos ng base militar para sa kanila. Ano ito? Paano matutulog ang sino man sa bunk bed na ito? Lahat ng putik ang sahig ng dorm. Hindi ako maglakas loob na tapakan ito. Napakarumi. At sobrang basa at basa dito. Napagtatanto na Magi stock sila dito ng buong buwan para kunan ang kanilang palabas. Hindi kinaya ng mga influencer at celebrities na ito ang lagay ng buhay. Sunod-sunod na reklamo ang lumabas sa kanilang mga bibig. Ang dami ko lang nakikitang mabaho, malagkit na sundalo kahit saan. Hindi na talaga ako makatiis. Kumunat ang ilong ni Sarah. Si Pierre ay malamig na humihit-hit ng tabako habang siya ay humagalpak ng tawa, lahat. Magtiis ka lang sa loob ng isang buwan. Pagkatapos kuna ng pelikula ang palabas na ito, ginagarantiyahan kong tataas ang iyong kasikatan. Nang marinig ang katiyakan ni Pierre, nagsimulang magpahinga si Sarah at ang iba pa. Ang tagapagtanggol, Kabanata 754. Bagamat mahirap ang pamumuhay at pagtatrabaho, nagpatuloy ang shooting ng variety show sa barracks ng walang aberya. Nagtiis sila, dahil alam nilang iba ang kanilang ginagawa, at dapat na maganda ang resulta. Higit sa lahat, kikita sila ng maraming pera. Habang dahan-dahan silang naninirahan, nasanay na sila sa takbo ng buhay doon. Sa pagnanais na palakihin pa ang kanyang kasikatan, nagtanong si Sarah, "Boss, maaari ba tayong mag-broadcast ng live stream mula sa barracks? Gustong makita ng mga tagahanga ko kung ano ang hitsura ng mga dormitoryo ng hukbo." Nagpabuga si Pierre ng tabako at sumagot, "Bahala kayong lahat. May sasabihin ako sa iyo. Dahil ako ang nagdala sa inyong lahat sa lugar na ito para mag-film ng isang palabas, wala akong hindi kakayanin." "Ang galing mo, boss. Hinahangaan ka namin." Naghiyawan si Sarah at ang iba pa. "Wala yon. Pagkatapos ng lahat, mayroon akong mga koneksyon sa buong Erudia. Walang hindi ko magagawa." Pagmamayabang ni Pierre habang ibinibigay ang huling buga ng kanyang tabako bago casual na ipinipitik ang puwit sa damuhan. Nasunog ang isang maliit na bahagi ng damuhan kung saan nahulog ang upos ng kanyang tabako. Kasunod ng kanyang pahintulot, sinimulan ng mga influencer sa internet ang kanilang live streaming. Sa isang influencer na nakatalaga sa bawat koponan, nagsimulang gumala ang buong production crew sa paligid ng barracks at mag-film. "Mga mahal kong tagahanga, tingnan ninyo. Ganito ang hitsura ng base militar. Narito ang tangke ng labanan, at ito ang mga asong sinanay sa hukbo." Ang live streaming ni Sarah ay nagdala sa kanya sa isang phalanx ng mga tangke. "Mahal na mga tagahanga, narito, isang tangke." Tuwang-tuwa siya habang ipinakilala ang tanawin. "Talon ako sa tangke mamaya at ipapakita sa iyo kung ano ang hitsura nito." Hindi lamang kinunan ni Sarah ang pagbuo ng tangke, ngunit sapat din ang kanyang katapangan na umakyat at kunan ang loob ng tangke. "Excuse me, mga kasama. Bawal ang filmang dito. Please bumalik ka sa pinanggalingan mo." Agad namang sumugod ang isa sa mga sundalo para pigilan siya. "Ugh, ang bango mo. Nag-shower ka rin ba? Amoy pawis ka." Napakunot ang noo ni Sarah habang iniinsulto ang sundalo. "Kasama, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Walang paraan ng pagbaril o pag-record ang pinapayagan dito." Matiyag ang ulit ng kawal. "Hoy, kilala mo ba kung sino ako? Huwag kang maglakas loob na hadlangan akong gawin ang trabaho ko." Nagsisimula ng menas si Sarah. "Higit pa rito, pinasok namin ang base na ito ng legal. May nakita ka bang pumipigil sa amin? Bakit kailangan mong maging busybody? Kung sisisihin ka ng iyong mga nakatataas sa bandang huli, kaya mo bang balikatin ang responsibilidad?" Malamig na sagot ni Sarah. "Umalis ka sa daan ko dali. Aalis ako pagkatapos kong gawin ang aking broadcast. Kung patuloy mo akong hahadlangan, sisiguraduhin kong haharapin mo ang mga epekto." Pinilit niyang pumasok. "Kasama, pakiurong. Ito ay top secret. Any photography and videography is strictly prohibited," giit ng sentry on duty. "Humph,
Ano ang dapat ilihim? Ito ay isang tangke lamang pagkatapos ng lahat. Bakit ka umaarte na parang walang nakakita? Nakaplaster ito sa lahat ng telebisyon, ngunit walang nagsabi tungkol sa pagiging lihim nito. Sa pag-alalay sa kanya ni Pierre, naging mayabang si Sarah at hindi pinansin ang gwardya. Bilang isang autorisadong sibilyan sa base, pakiramdam niya ay wala siya sa jurisdiction ng barak. Gusto lang niyang gawin ang kanyang mga bagay nang walang anumang paghihigpit. Ang mga nasa TV ay may tahasang mga pahintulot. Sa kasalukuyan, ang lugar na ito ay hindi limitado. Wala kang clearance para mag-film o kumuha ng litrato. Giit ng gwardya ay tuloy-tuloy. Hinihiling ko na umalis ka kaagad sa aking paningin. Kung susubukan mo akong pigilan muli, ipinapangako ko na isusumbong ko ang iyong mga paggawi sa iyong mga nakatataas. Masisira ang future at career mo, pananakot muli ni Sarah. No means hindi. Maliban kung nakatanggap ka ng mga utos mula sa aming mga nakatataas, hindi ka pinapayagang mag-film dito. Galit na galit si Sarah. Hindi ako naniniwala sa'yo. Dapat kong tapusin ang aking live stream ngayon sa pamamagitan ng hook o by crook. Walang makakapidyo sa akin. Nakangisi niyang idinagdag, lalo na ang isang mabahong sundalo na tulad mo. Sa kabila ng lahat ng babala, pinilit pa rin ni Sarah na pumasok. Sino ang tinatawag mong mabaho? Sa sandaling ito, isang mabangis na boses ang bumungad. Ang tagapagtanggol, Kabanata 755. Hindi niya namamalayan, nagpakita si Levi nang wala sa oras. Ang bumang niyang boses ay nabigla sa kaibuturan ni Sarah. Sakto namang umikot siya nang makita ang isang masungit na lalaki na nakatitig sa kanya. She glared back hindi makapaniwala. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Nang makita niya si Levi na nakasuot ng karaniwang damit, naging matapang siya. Dahil hindi siya sundalo dito, dapat ay karaniwang manggagawa siya. Marahil, kabilang siya sa production crew. Kung ganoon, bibigyan ko siya ng isang earful. Saang team ka kabilang? Ang pangkat ba ng kagamitan o ang pangkat ng logistic? How dare you try to control what I do? May death wish ka ba? Galit na hamon ni Sarah. Nang marinig ang gayong walang galang na tono, nagalit si Levi. Pagdating niya sa barracks, ang nakita niya ay mga grupo ng mga influencer at team ng mga live streamer. Sa pamamagitan ng paggawa ng kanyang base militar sa isang pampublikong panoorin, nadama ni Levi na ito ay isang malaking insulto sa pagmamataas at disiplina ng mga kalalakihan at kababaihan na nangako ng kanilang buhay upang maglingkod sa kanilang bansa. Iyon ay isang bagay na lubos niyang kinasusuklaman. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang sikat na influencer, si Sarah, na nagpipilit na kunan ang tank. Agad siyang sumugod. Ito ay ipinagbabawal. Hindi ba't ang kanyang pagkilos ay katumbas ng paglabas ng mga lihim ng militar? Kung ang modelo, istruktura, o kahit na ang mga eschematiko ng mga tangke na ito ay na-leak out, sila ay magiging walang silbi. Dagdag pa rito, narinig niya ang insulto ng mabahong sundalo. Ang kawalang-galang na pahayag na ito ay lubos na ikinagalit niya. Kung hindi dahil sa ating mga sundalo, pinoprotektahan ang buhay at soberanya pati na rin ang pagpapanatili ng kapayapaan. Maaari mo bang i-broadcast ang iyong live stream na kalokohan ngayon? Kaya mo bang mamuhay ng marangya sa masaganang pagkain at damit? Malamig na tinitigan ni Levi si Sarah at nagutos, gusto kong humingi ka kaagad ng tawad sa mga guard para sa mga insultong sinabi mo. Nang makita ang kanyang adamants, mariin niyang idiniin, now. Agad-agad. Nakita ng iba pang mga gwardya ang galit na ekspresyon sa mukha ni Levi. Ayaw nilang isipin o maranasan ang lalim ng kanyang puot. Natakot si Sarah sa nakakatakot na pagsabog ni Levi, hindi alam kung ano ang gagawin. Sino ka? Anong karapatan mong ipataw sa amin? Naiinis ang production team na katabi ni Sarah habang nakatingin sa kanya. Ako ay isang sundalo, isang kawal na hindi makayanan ang mga ugali mo. Malamig na sagot ni Levi. Kailan pa nagkaroon ng awtoridad ang isang mabahong sundalong tulad mo na pumasok sa aming negosyo? Mayabang na saway ni Sarah sa kanya. Sa kanilang mga mata, mukhang napakabata ni Levi at masyadong casual ang pananamit para maging opisyal ng militar. Siya ay dapat na isang pribado lamang, higit sa isang mababang ranggo na sundalo. Ang isang opisyal ng militar ay karaniwang hindi bababa sa 34 na taong gulang.
Sa pag-iisip na iyon, hindi napigilan ni Sarah ang kanyang mga salita habang binibigkas niya ang kanyang insulto. Imbes na magalit si Levi ay ngumisi. Mukhang nasaktan mo rin ako. Humihingi din ako ng tawad sa iyo. Humihingi ng tawad sa iyo. Sa iyong mga pangarap, naantala mo ang aking live stream broadcast. Ikaw ang dapat humingi ng tawad sa akin. She was irked by his smirk further, so she demanded, lumuhad ka at yumoko agad sa akin. Pagkatapos, iisipin kong patawarin ang iyong pagkakamali. Hindi lang humingi ng tawad ang production team, humingi din sila ng tawad kay Levi. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Levi, kahit na sa kanyang pinakamaligaw na panaginip. May mga taong mayabang na katulad nila sa mundo. Bukod dito, ang ganitong uri ng pagmamataas ay hayagang ipinakita sa isang base militar. Ganyan kabastusan. Sa tingin ba nila sila ang pinakamalakas dito? Sa tingin ba nila ay hindi na nalalapat sa kanila ang mga patakaran? Kung hihingi ako ng tawad, natatakot ako na hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Ngumisi si Levi. Ha? Ibig mo bang sabihin ay hindi ko kayang humingi ng tawad mula sa isang maliit na prito? Anong biro? Malamig na singgal ni Sarah. Nang walang karagdagang ado, buong pagmamalaki niyang hinimok, bilisan mo at humingi ng tawad. Wala akong masyadong oras para sayangin ka. Sa pagkakataong iyon, gusto na niya itong sampelan. Ang tagapagtanggol. Kabanata 756. Isang kislap ng malamig na mali siya ang sumilay mula sa mga mata ni Levi habang sinisipa niya ang mga binti ni Sarah. Sa isang malakas na kalabog, napaluhod siya sa harapan niya. Handa akong humingi ng tawad, ngunit kung luluhod ka at makinig, malamig na sabi ni Levi. Napatulala si Sarah, ganun din ang production team niya. Lahat ng mga sundalo sa malapit ay lihim na nagbigay ng thumbs up kay Levi nang makita ang gayong eksena. Isa siyang walang awa na tao. Inutusan sila ng mga nakatataas na huwag gumawa ng gulo sa mga online celebrity na ito. Kaya naman, sa kabila ng lahat ng kawalang galang na kanilang natanggap, ang mga gwardya na ito ay walang ibang pagpipilian kundi itago ang kanilang sama ng loob. Gayunpaman, sa ngayon, ang taong nakatayo sa harap nila ay nasa ibang antas. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na gawin ang lahat ng gusto niya. Dahil sa kanilang pagkalito, nagkakagulo na ngayon si Sarah at ang kanyang team. Ikaw, ano ang ginawa mo? May sinaktan ka talaga. Kilala mo ba kung sino si Sarah? Isa siya sa mga nangungunang influencer sa bansa na may mga sumusunod na higit sa 10 milyong mga tagahanga. Isa ka lang mababang ranggo na sundalo. How dare you give hand on her? Nagsimulang sumigaw ang manager at crew ni Sarah. Putulin ka at lumuhad ka lang. Nagpakawala pa ng ilang sipa si Levi. Ang mga sipa ay mabilis at tumpak, at walang sino man ang nagkaroon ng anumang oras upang mag-react. Pumalakpak. Thud. Walang sino man ang nagkaroon ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanilang sarili bago bumagsak sa kanilang mga tuhod dahil nagulat sila. Ang kanilang mga tuhod at mga binti ay kasing bigat ng tinga, at hindi sila makatayo. Dahil dito, napaluhod silang lahat sa harapan ni Levi. Nasisiraan ka na ba ng ulo? May death wish ka, ha? Ako, Sarah, ay sumusumpa na hindi kita bibitawan ng madali. Gagamitin ko ang lahat ng resources na mayroon ako para pahirapan ka. Galit na galit si Sarah kaya sumisigaw siya ng buong lakas. Ang lumalalang komprontasyon ay nakakuha ng atensyon ng mas maraming tao. Hindi nagtagal, napuno ng mga manunood ang buong lugar, kasama na ang iba pang internet celebrity at ang kanilang team. Anong ginagawa mo? How dare you assault someone? Hindi mo ba alam kung sino kami? Ngayong itinaas mo na ang iyong kamay laban sa isang tao, kailangan mong tiisin ang malubhang kahihinatnan. Palakas ng palakas ang boses ng protesta mula sa mga influencer at celebrity. Nang makita ni Sarah na dumating na ang kanyang mga kasamahan, mas lalo siyang nagtantrum. Ang buong lugar ay bumaba sa isang kaguluhan. Halika at tingnan. Binubugbog ng mga sundalong ito ang mga sibilyan. Halika at maging aking mga saksi. Ang mga mabahong sundalong ito ay umaatake sa mga sibilyan. Exaggerated na sigaw ni Sarah. Smack! Nang matapos siyang sumigaw ay sinampal siya ni Levi sa mukha. Sabihin mo yan ng isang beses, sasampalin kita ulit. Pananakot niya. Mabahong sundalo ka. Smack!
Halos hindi na niya natapos ang parirala ng Dom Apo ang isa pang sampal sa kanyang pisngi. Mabaho, sampin kang mabahong sundalo, smack. Bago pa man niya matapos ang pagbigkas ng kanyang pang-iinsalto, isa na namang mabigat na sampal ang Dom Apo sa kanyang mukha. Subukan mong sabihing muli, tumingin si Levi sa kanya, nakataas ang kamay bilang paghahanda sa isa pang sampal anumang oras. This time tinakpan ni Sarah ang mukha niya at humikbi ng mahina. Wala na siyang lakas ng loob na magsalita pa. Ang labis na kalupitan ni Levi ay nagulat sa lahat. Kayong mga mabahong sundalo ay hindi man lang makayanan ng anumang kritisismo, ha? Isang male celebrity ang lumabas para magsalita bilang depensa ni Sarah. Bam! With a well-aimed dropkick, pinaluhod din sa lupa ang busybody. Nakakausap mo lang ako habang nakaluhod, malamig na sabi ni Levi. Bueno, gusto kong makita kung sino ang mga ngahas na guluhin ng aking mga tao. Dumagundong ang boses ni Pierre mula sa gitna ng madla habang naglalakad siya. Ang tagapagtanggol, Kabanata 757. Matapos makita ang kanilang haligi ng suporta, ipinahayag ni Sarah at ng iba pa ang nangyari kay Pierre sa isang labis na paraan. Tuloy-tuloy na humagulgol si Sarah, na bakas pa rin sa pisngi ang pulang bakas na iniwan ni Levi. Nang makita iyon ni Pierre, nagalit siya. Sino ka? How dare you hit my people? Sigaw ni Pierre. Pierre, sinong sundalo ang hanggal na ng ahas na saktan ang aking mga tao? Sino ka? Tanong ni Levi. Makinig ka, kung gayon. Ako si Pierre Javens, ang CEO ng Star Entertainment. We came to the South City Warzone to film a variety show, malamig na pahayag ni Pierre. Sino ang nagpahintulot sa iyo na mag-film ng isang palabas sa Warzone? Hindi mo ba alam na ang base militar ay isang sagradong lupain na hindi maaaring labagin? Tingnan mo ang gulo na ginawa ninyo sa base militar. Malamig na sabi ni Levi. Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Pierre. Sino ang nagbigay sa akin ng permit? Sa aking malawak na mga koneksyon, ito ay isang piraso ng cake upang makakuha ng isang espesyal na permit upang mag-shoot sa Warzone. At saka, kinukunan ko ang isang palabas dito para i-promote ang mga sundalo. Ito ay isang positibo at motivational na palabas. Sino ka para maging isang napakalaking abala? Una, ang base militar ay isang sagradong lugar na hindi dapat labagin. Ang mga tagalabas ay ipinagbabawal na pumasok. Pangalawa, bakit kailangan ka ng mga sundalo ng Erudia para i-promote sila? Pumunta sa ibang bansa at magtanong sa paligid. Aling bansa ang hindi natatakot sa mga sundalo ng Erudia? Galit na sabi ni Levi. Pangatlo, nag-livestream ka sa base militar nang walang pahintulot. Ang paggawa ng pelikula ng walang anumang pagpigil ay isa ng paglabag sa mga patakaran. Mayroong kahit isang tao na sinubukang i-film ang panloob na istruktura ng mga tangke. Ito ay bubuo ng isang malaking krimen ng paglabas ng mga lihim ng militar. Sa huli, ang iyong mga tao ay nag-insulto sa mga sundalo. Ang 4 na puntos lamang na ito ay sapat na upang mapanatili ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa bilangguan. Inilista ni Levi ang kanilang mga krimen sa bawat punto. Oo, ang base militar ay hindi isang lugar para sa iyo na kumilos ng walang kabuluhan. Nagpalakpakan at naghiyawan ang iba pang mga sundalo habang sila ay naantig sa pananalita. Kung tutusin, sumobra na si Sarah at ang iba pang celebrities. Kanina pa nila pinipigilan ang kanilang galit dahil walang nagpakita para suportahan sila. Gayunpaman, ang malakas na presensya ni Levi ay natakot kay Sarah at sa iba pa. Sa sobrang takot ay nanatili silang tahimik, walang lakas ng loob na magbitaw ng kahit isang salita. Sa kabilang banda, galit na galit si Pierre. Sino ka? How dare you question what we do? Hindi yan para malaman mo. Tinatanong kita, sino ang nagpahintulot sa iyo na mag-film sa base militar? Na-curious si Levi tungkol doon. Makinig ka, bastos ka. Ang pinuno ng Departamento ng Kultura at Media ang nagbigay sa akin ng espesyal na pahintulot. Mabuting kaibigan ko siya. Pagmamalaki ni Pierre. Dalhin mo siya agad sa akin. If I don't see him within 10 minutes, I won't bother meeting him, malamig na utos ni Levi. Sino bang mayabang para hilingin na makipagkita ako sa kanya? Mayroon ba siyang mga bolang bakal? Sa malakas na boses, dumating si Jensen Grant, pinuno ng Departamento ng Kultura at Media.
Ipinahayag ni Pierre ang nangyari kay Jensen sa labis na paraan. Ang tagapagtanggol, Kabanata 758. How dare you? Sinaktan mo talaga ang isang tao. Sabihin mo sa akin kung saang Clayton ka kabilang. Galit na galit si Jensen. Wala ka sa posisyon na tanungin ako niyan, malamig na sagot ni Levi. Kita mo, Mr. Grant. Tingnan mo kung gaano kakulit ang ugali niya. Mas masama siya kapag wala ka ngayon. Direkta niya tayong sinaktan. Pinaypayan ni Pierre ang apoy, sinusubukang pukawin ang kanyang galit. Parang na-cross si Jensen sa reklamo niya. Ayan na, wala akong pakialam kung saang Clayton ka galing. Dahil nataman mo ang isang tao, dapat kang humingi ng tawad sa kanila. Galit na bilin ni Jensen. Tatanggapin lang namin ang paghingi mo ng tawad kung luluhod ka, dagdag ni Sarah at ng iba pa. Pero ngumiti lang si Levi. Ang aking paninindigan ay nananatiling pareho. Walang sino man sa inyo ang makakayanan ang kahihinatnan ng aking paghingi ng tawad. Hindi ka ba masyadong masungit, bastos ka? Hindi namin kayang tiisin ang kahihinatnan ng iyong paghingi ng tawad. Well, gusto kong subukan iyon. Galit na saway ni Jensen. Sigurado ka, pinaikit ni Levi ang kanyang mga mata, isang malamig na kislap ang kumislap sa loob nito. Para sa ilang kadahilanan, naramdaman ni Jensen ang kanyang sarili na hindi mapigil sa pagtitig ni Levi. Napakalakas ng aura ng bastos na ito. Ako, sigurado ako, humingi ka agad ng tawad. Tanong ni Jensen. May itatanong muna ako sayo. Ikaw ba ang nagpahintulot sa Star Entertainment na mag-film sa base militar? Biglang umikot ang tanong ni Levi. Oo, tama iyan. Pinayagan ko sila. Masungit na pag-amin ni Jensen. Ano ang layunin? Tanong ni Levi. Siyempre, ito ay upang isulong ang ating hukbo at hayaan ang publiko na makita ang tunay na kondisyon ng isang base militar. Sa tingin ko ito ay napakamakabuluhan. Paliwanag ni Jensen sa isang bagay of fact na tono. Na may malamig na ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi, sinabi ni Levi, alam ko na sinusubukan mo lang na mag-film ng isang variety show, na kinakaladkad ang mga sundalo para lumahok sa gawaing ito. Gaano kabastusan? Malubha mong ginulo ang pag-uugali ng base militar. Ang ginagawa namin ay upang galugarin ang base militar ng malalim at maunawaan ang pang-araw-araw na buhay ng mga sundalo. Hindi lahat ng iyon seryoso. Ngunit ito ay, sinasabi mo ba na pinapayagan mo silang i-film ang mga tangke at armas ng labanan? Sinasabi mo ba nakatanggap-tanggap ang paglabas ng mga lihim ng militar? Biglang tanong ni Levi. Ha? Nagulat, mabilis na nilinaw ni Jensen, syempre, bawal yon. Naniniwala ako na malalaman ng mga celebrity ng Star Entertainment ang gagawin. Nang sabihin iyon ni Jensen, naramdaman niyang nag-iba ang kapaligiran. Si Pierre at ang iba ay tahimik na ibinababa ang kanilang mga ulo. Lumitaw pa nga sa mukha ni Sarah at ng iba pang celebrity ang isang flash ng guilt at embarrassment. Kayo, hindi talaga kayo, ang nag-film nito, tama ba? Nagtatakang tanong ni Jensen. Mr. Grant, curious lang sila. Kahit ako ay curious, kaya sigurado akong magiging ganoon din ang mga batang ito. Gaya ng inaasahan sa isang lalaking nakapaligid, agad na sinubukan ni Pierre na i-diffuse ang tensyon. Nasiyahan, tumango si Jensen. Narinig mo ba iyon, bakla? Curious lang lahat, wala silang ginawa sa board. Ha, talaga. Tapos tingnan mo yung footages sa mga camera nila, galit na sabi ni Levi. Ang tagapagtanggol, Kabanata 759. Sa sandaling iyon, si Sarah at ang iba ay nataranta. Marami silang nakuhang litrato at video kanina, na kinabibilangan ng malaking bahagi ng base militar. Alam nila na ang mga ito ay tiyak na inuri bilang mga lihim ng militar. Sa makatuwid, kung ang isang pagsisiyasat ay nabuksan, ang mga kahihinatnan ay talagang kakilakilabot. Gayunpaman, kung mas pinaghihigpitan ang nilalaman, mas kapana-panabik ito sa madla, at mas maraming publisidad ang aanihin ng palabas. Ito ang dahilan kung bakit pinili pa rin nilang pelikula at livestream ang base militar. Bastos ka, sinadya mong pahirapan ako. Tama. Humingi ka agad ng tawad. Kung hindi, itatapon kita. Banta ni Jensen. Nang marinig ni Levi ang pagbabante ni Jensen, tumawa siya. Sige,
Pero kung gusto mong humingi ako ng tawad, dapat lumuhad kayong lahat. Nakakunot ang noo, galit na sumigaw si Jensen, "Who the F*** are you? How dare you be so arrogant? Tinatanong mo kung sino ako. Kung ganoon, baka makakuha ka lang ng sagot mula kay Mike Pence." Sabi ni Levi sabay smirk. "Ano, Mike Pence? How dare a mere private like you na sabihin ang pangalan ng Commander-in-Chief?" Sa pagkakataong ito, tuluyan nang nagalit si Jensen. Bakit hindi ko matawagan ng direkta ang pangalan ni Mike Pence? Hindi ba dapat tawagin ang mga pangalan? Saway ni Levi. Ikaw, isa kang bastos na bastard." Nanginginig ang katawan ni Jensen sa galit. Sino sa South City Warzone ang nangahas na tawagin si Mike Pence sa kanyang buong pangalan? Hindi ba siya ang humihingi nito? Mr. Grant, with him around, I think hindi na matutuloy ang show namin. Wala kaming choice kundi umalis. Sa tingin ko ay inilagay kita sa isang mahigpit na lugar ngayon. Pagkatapos ng lahat, hindi ko inaasahan na mayroon kang napakaliit na awtoridad sa base militar, sinasadyang hinaing ni Pierre, sinusubukang pukawin ang isang salungatan. Agad namang tumanggi si Pierre. "Hindi mo kailangang pumunta. Sa pag-backup ko sa iyo, sino ang nangahas na pigilan ang pamamaril?" Paniniguro ni Jensen. Isang awkward na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Pierre. "Hindi ba kami nagpapahirap sa iyo? Tingnan mo ang sitwasyon ngayon." Habang sinasabi iyon ni Pierre, mas lalo pang nagalit si Pierre. "Wala bang bigat dito ang mga utos ko?" Umuungol sa tuktok ng kanyang mga baga, pinandilatan ni Jensen si Levi ng masama. Alam na alam ng ibang mga sundalo na siya ang pinuno ng Departamento ng Kultura at Media. Gayunpaman, na may isang walang pakialam na ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi, mahinahong sinabi ni Levi, "Oo, ang iyong mga salita ay walang silbi sa akin. Wala kang karapatang diktahan ang gagawin ko." Sa sandaling binigkas ni Levi ang mga katagang iyon, nagngangalit si Jensen. "Taga Warzone ka ba? Bakit ka naka-casual na damit? Hindi kaya galing ka sa team ni Pierre." Sigaw ni Jensen. "Mr. Grant, hindi siya galing sa team namin. Hindi ko siya kilala," nagmamadaling sagot ni Pierre. "So hindi siya taga Warzone, ha? Isang tao, itapon mo siya. Kung tutol siya, ikulong siya sa detention room ng 1 linggo." Sigaw ni Jensen. Sumugod ang kanyang mga nasasakupan, sinusubukang pigilan si Levi. Bang! Sa sandaling iyon, isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw sa hangin. Ang tagapagtanggol. Kabanata 760. Nagulat ang lahat sa kaibuturan habang nanginginig sa takot. Tumingin-tingin sila sa paligid at sinubukang tuklasin ang pinanggalingan ng tunog na iyon. Sino ba ang naglakas loob na hawakan siya? Ito ay kabalbalan. Isang galit na galit ang umalangaw-ngaw sa kabuuan ng compound. Nakita nila si Mortimer, kapitan ng isang tropa, at isang grupo ng mga lalaki na tumakbo. Habang dumiretso si Mortimer patungo kay Levi, inutusan niya ang isang tao, ipaalam kaagad sa Commander-in-Chief at kay Captain Steele. "Ano ang nagdala sa iyo dito, Kapitan Lambert?" Tanong ni Jensen na may ngiti sa labi nang makita si Mortimer. Bagamat isa siyang department head, nagtatrabaho pa rin siya ng desk job. Kaya naman, wala siyang malaking awtoridad. Marahil, magiging mahalaga siya sa pagdiriwang, ngunit ang base militar ay pinangungunahan ng mga kamao. Ang pinakamalakas na tao ay may pinakamaraming kapangyarihan. "Anong ginagawa mo?" Galit na sigaw ni Mortimer. Si Kapitan Lambert, hindi siya taga Warzone. Sumilip siya mula sa labas, sinusubukang guluhin ang shooting ng variety show ng Star Entertainment. Gayunpaman, pinigilan ko siya, paliwanag ni Mortimer. Gayunpaman, nang marinig siya ni Mortimer, tumindi ang kanyang galit. Simula kailan naging circus ang base militar para sa mga clown na ito? "Captain Lambert, huwag muna nating pag-usapan iyon. Kausap ko itong manggugulo ngayon." Nagmamadaling iniba ni Jensen ang usapan. Sa totoo lang, siya lang ang nag-iisang tao na pinayagan ang Star Entertainment na kunan ang variety show at binigyan sila ng awtoridad na pumasok sa base militar. Sa katotohanan, hindi maraming tao ang nakakaalam nito, kabilang si Mike Pence. Umaasa siya na bago pa mahuli ni Mike Pence at ng iba pa ang mga nangyayari, natapos na ang variety show. Sa kabilang banda,
Pagkatapos makatanggap ng tawag kanina, mas lalong nabawasan ang takot ni Pierre. Nakipag-usap lang siya sa pinuno ng pamilyang Jones mula sa Southampton. Ang pamilya Jones ay isa sa mga shareholder sa Star Entertainment. Kaya naman, aware sila na dumating ang Star Entertainment para mag-film ng isang palabas sa South City Warzone. Ipinaalam pa ng ulo ng pamilya kay Pierre na kahit ang Commander-in-Chief ng South City Warzone ay kailangang tratuhin ang pamilya Jones ng may kaukulang paggalang. Ang kanyang anak na si Anson ay isa sa mga kilalang sundalo ng Iron Brigade. Sa katunayan, siya ang pinakapinagkakatiwalaang aide ng God of War. Kaya naman, tiniyak niya kay Pierre na ang lahat sa South City Warzone ay magiging maayos ayon sa kanyang kagustuhan. Matapos ibaba ang tawag, bumalatay sa mukha ni Pierre ang matinding tuwa. Ang kanyang kaakuhan ay napalaki na lampas sa imahinasyon. Noong una, nang marinig niya na si Mortimer ay isang kapitan, medyo nag-aalala pa rin siya. Ngayon, ganap na gumaan ang pakiramdam niya. Sa pag-back up sa kanya ng mga Jones, wala siyang dapat ikatakot. Sagutin mo ng diretso ang tanong ko. Sino ang nagpahintulot sa mga taong ito na pumasok sa base militar? Matigas na tanong ni Mortimer, humihingi ng sagot. Nakaramdam ng sobrang hiya si Jensen. Una, siya ay tinanong ni Levi, at ngayon ay muli ni Mortimer. Ito ay isang ganap na kahihiyan para sa kanya. Nang mapansin niya ang dismayadong tingin ni Pierre, nagalit si Jensen. Mortimer Lambert, wala kang autoridad na tanungin ako. Nakikitungo ako sa lalaking ito ngayon. Tumabi ka. Hindi pinapansin si Mortimer, pinilit ni Jensen na paalisin si Levi. Kilala mo ba kung sino siya? Tanong ni Mortimer na may malamig na ngiti. Hindi ako nagbibigay ng F***. Isang tao, itali mo siya. Si Jensen ay matatag sa paggawa nito, anuman ang mangyari. Ang tagapagtanggol. Kabanata 761. Klang, klang, klang. Boom, boom, boom. Sa sumunod na sandali, nagsimulang manginig ang lupa, na para bang may isang higanteng hukbo na sumugod sa kanilang direksyon. Napalingon ang lahat sa paligid dahil sa takot, at nakita na lamang nila ang isang malaking tropa ng mga sundalo na nakapalibot sa kanila. Nagbago ang ekspresyon ng mga sundalo nang mapagtanto nila na ang tropang ito ay ang Dragon Legion mula sa Iron Brigade. Gusto kong malaman kung sino ang nangahas na hawakan ang Diyos ng digmaan. Sigaw ni Alfie habang humahakbang. Boom, boom, boom. Sabay-sabay na dumating ang Dragon Legion, na humaharang sa lahat ng posibleng daanan ng pagtakas. Nagulat si Sarah at ang iba pang influencer sa nakakatakot na eksenang ito. Kung tutusin, hindi pa sila nakakita ng ganoon. Nagpalitan ng nalilitong tingin sina Pierre at Jensen nang biglang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Ang mga lalaking ito ay tila pupunta para kay Levi. Nangunguna sa brigada ng bakal, huminto si Alfie sa harap ni Levi. Pinalibutan ng buong tropa si Levi habang tinatitigan nila si Pierre at ang iba pa ng may panganib. Sino ang nagbigay ng tagubilin na itapon ang Diyos ng digmaan? Sumalubong sa mukha ni na Pierre at Jensen ang walang awa na sulyap ni Alfie. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan, tama ba? The God of War isn't here, bulalas ni Jensen. Walang misunderstanding. Ikaw ang nagutos, di ba? Agresibong tanong ni Alfie. Labis na natakot si Jensen kaya nabagbag ang kanyang pasya. Habang nanginginig ay sinulyapan niya si Levi na may pagdududa sa mga mata. Hindi kaya may special identity siya. Nagsasabi ba siya ng totoo nang sinabi niyang walang sino man ang makakapagbigay ng kahihinatnan ng kanyang paghingi ng tawad? Naglakas loob pa siyang tawagin si Mike Pence sa kanyang buong pangalan. Anong uri ng pagkakakilanlan ang pinanghahawakan niya na kaya niyang gawin ang lahat ng iyon? Una, dumating si Mortimer, ang kapitan. Pagkatapos, maging ang brigada ng bakal ay dumating upang protektahan siya. Sino ba talaga siya? Alam na alam ni Jensen na ang Iron Brigade ay napakataas na nireranggo sa Warzone na kahit si Mike ay walang autoridad na i-deploy ang mga ito sa kalooban. Gayunpaman, talagang pinakilos sila upang protektahan ang isang binata. Ito ay tila nagpapahiwatig ng isang bagay. Sa isiping iyon, puno na ng pawis ang noo ni Jensen, nanginginig ang kanyang katawan. Baka napasok ko lang ang sarili ko sa malaking problema. Sa sandaling iyon, nakita ni Pierre ang watawat na kumikislap sa hangin.
Tinanong niya, ikaw ba ay mula sa Iron Brigade? Oo, tama iyan. Tumanggaw si Alfie. Ano ang tungkol dito? Kung gayon, malamang nakilala mo si Anson Jones, tama ba? Isang mapagmataas na ekspresyon ang bumalatay sa mukha ni Pierre. Ha? Nagulat si Alfie nang marinig ang pangalang iyon. Tinanong lang siya ng pinuno ng pamilya Jones mga 2 araw na ang nakakaraan. Oo, matapat na sagot ni Alfie. Gayunpaman, binigyang kahulugan ni Pierre ang kanyang tugon bilang isang affirmation na si Anson ay isang mahalagang tauhan ng Iron Brigade. Kung tutusin, siya ay napakahalaga na kahit sino ay makakakilala sa kanya. Ang pamilya Jones ay may napakalakas na koneksyon, ha? Ngayon, tiwala si Pierre na si Alfie ay susuko sa pamilya Jones. Buti naman alam mo, si Anson ang pinakapinagkakatiwalaang aide ng Diyos ng Digmaan, at ang pagmamalaki ng mga Joneses, nakangiting pahayag ni Pierre. Pinutol siya ni Levi, sandali. Ang pinagkakatiwalaang aide ng God of War. Bakit hindi ko alam iyon? Ang tagapagtanggol. Kabanata 762. Ha? Sino ka para makilala si Anson? Anong biro? Sinama ni Pierre ng masamang tingin si Levi. Si Anson ang kanang kamay sa Diyos ng Digmaan. Naturally, hindi siya makikilala ng isang hamak na tulad mo. Siya ang God of War na tinutukoy mo. Anunsyo ni Alfie. Ano? Baka sa mukha ni Pierre at Jensen ang pagtataka. Ang kulay ay ganap na pinatuyo sa kanilang mga mukha. Paano ito posible? Paano siya magiging God of War? Hindi ako naniniwala sa iyo. Natural, ayaw ni Pierre na harapin ang katotohanan. Siya talaga ang God of War. Sir, ulat ni Captain Mortimer. Binati siya ni Mortimer. Nang masaksihan ang eksenang ito, nadama ni na Pierre at Jensen na parang isang bomba ang ibinagsak sa kanila. Sila ay lubos na natulala. Kung hindi mapagkakatiwalaan ang account ng isang tao, gagawin ng pangalawang tao ang lansihin. Sir, ulat ni Commander Pence. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga tao ang sumugod. Ang nasa harapan ay si Mike Pence, ang Commander-in-Chief ng South City War Zone, na sumaludo kay Levi. Ang mga kinatawang commander at mga opisyal ng militar na nasa likuran niya ay sumaludo rin kay Levi. Titi ito. Hingal na hingal sina Pierre at Jensen sa hindi makapaniwala. Pakiramdam nila ay nagyelo ang kanilang dugo sa kanilang mga ugat habang ang mga panginginig ay dumadaloy sa kanilang mga gulugad. Kung hindi pa rin mapagkakatiwalaan ang hatol ng 2 tao, paano naman ang 3, 4 o 5 tao? Paano kung isang dosina sa kanila ang nagsabi na siya ang Diyos ng Digmaan? Kung ganoon, siya nga ang Diyos ng Digmaan. Ang Diyos ng Digmaan. Paanong siya ang Diyos ng Digmaan? Siya ay isang binata at napaka-low profile. Talagang nakipag-usap tayo sa Diyos ng Digmaan. Ito ang pinakamalas na nangyari sa kanila. Maaari silang makasakit ng sino man maliban sa Diyos ng Digmaan. Hindi lang silang 2 ang kinilabutan, pati si Sarah at ang iba pa na nakaluhod sa lupa ay pinagpawisan na rin sa takot. Nanlaki ang mga mata nila sa hindi makapaniwala. Ang Diyos ng Digmaan. Ang mabahong sundalong tinutukoy namin ay talagang ang pinakamataas na Diyos ng Digmaan. Ay hindi, napaungol sa gulat ang manager ni Sarah at nawalan ng malay. Nakatitig kay Mike, nagtanong si Levi, Mike Pence, ano ang nangyayari? Bakit napakagulo ng base militar, na may isang grupo ng mga clown na kinukunan dito? Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Jensen na halos lumundag na ito sa kanyang lalamunan. Sa katunayan, naglakas loob siyang tawagan si Mike Pence sa kanyang buong pangalan. Sir, kasalanan ko po. Ako ay lubos na nakakalimutan tungkol dito. Umikot siya para titigan si Jensen. Ginagawa mo ba ito, Jensen Grant? Hindi. Ay, nauutol na sabi ni Jensen, hindi alam kung paano ipapaliwanag ang sarili. Tama na, natapos na ang shoot ngayon. Naliligaw na lang lahat ng tao sa Star Entertainment. Ang base militar ay hindi isang lugar para ilabas mo ang iyong kabaliwan. Galit na sigaw ni Mike. Takot na takot si Pierre. Ngayon, ang kanyang mga koneksyon ay ganap na walang silbi sa sitwasyong ito, kahit na ang pamilyang Jones. Noong siya ay laban sa Diyos ng Digmaan, kahit ang mga Jones ay hindi makapag-alok ng tulong. Biglang dama po ang tingin ni Levi kay Sarah at sa iba pa. Kailangan mo pa ba akong humingi ng tawad?
Ang tagapagtanggol. Kabanata 763. Ang tanong ni Levi ay parang isang bolt mula sa asol, na naging dahilan upang si Sarah at ang iba pa ay tamaan ng kidlat. Basang-basa na ang mga katawan nila sa malamig na pawis. Naaalala pa niya ito. Noong una, nang ipilit ni Sarah na humingi ng tawad kay Levi, sinabi niya na walang sino man ang makakaya sa mga kahihinatnan ng kanyang paghingi ng tawad. Siya pa nga ang may lakas ng loob na sabihin na lahat ay dapat lumuhad kapag nakikinig sa kanyang paghingi ng tawad. Noon, lahat ng tao ay nanunuya sa kanyang kapangahasan. Ngayon, naunawaan na nilang lahat sa wakas. Sa katunayan, walang sino man ang makatiis sa mga kahihinatnan ng kanyang paghingi ng tawad. Pagkatapos ng lahat, siya ang makapangyarihang Diyos ng digmaan. Sino ang maglalakas loob na pilitin ang paghingi ng tawad sa kanya? Isa pa, hindi man lang siya nagkamali. Sa halip, nanindigan siya sa panig ng hustisya. Ikaw ang influencer, Sarah, tama ba? Sino ka sa tingin mo? How dare you insultuhan ako bilang isang mabahong sundalo? Malamig na tanong ni Levi. Si Pierre at ang iba ay nalilito sa kung ano ang gagawin para sa kanilang mga isip ay nasa isang ganap na gulo. Talagang naglakas loob siyang magsabi ng isang bagay na walang katotohanan bilang pagtawag sa Diyos ng digmaan na isang mabahong sundalo. Dapat talaga may death wish siya. I'm a very fair person. Hindi ako mag-aakusa sa isang inosenteng tao, ni hinding-hindi ko patatawarin ang isang makasalanan. Ang iyong masasamang gawa ay naitala sa mga kamera. Alfie, dalhin mo sila sa akin, utos ni Levi. Hindi nagtagal, kinumpis ka ni Alfie ang lahat ng kagamitan. Matapos i-play ang footage, natuklasan nila na ang footage ay naglantad sa lahat ng mga aktibidad sa base militar, kabilang ang mga lihim na kinasasangkutan ng mga tangke ng labanan. Kung ang naturang footage ay nalik, ang mga taong ito ay maaaring hatulan ng kamatayan. Sa pagrepaso sa mga piraso ng ebidensya, malamig na nanunuya si Levi, ano pa ang masasabi ninyo para sa inyong sarili? Gusto mo pa ba akong humingi ng tawad? Paumanhin. Kami ay labis na nagsisisi. Humihikbi, nagsimulang magmakaawa at umiyak si Sarah at ang iba pang mga kilalang tao. Maging si Pierre ay takot na napaluha. Ikaw, humingi ka ng tawad. Simulan ang live streaming ngayon at humingi ng paumanhin. Bili ni Levi habang nakaturo kay Sarah. Sinunod ni Sarah ang utos niya. Nagsimula siya ng live stream at humingi ng paumanhin sa ilang mga sundalong ininsulto niya bilang mga mabahong sundalo. Nang hihingi na sana ng tawad si Sarah kay Levi, pinigilan siya ni Alfie. Magwala ka, hindi ka karapat-dapat na humingi ng tawad sa Diyos ng digmaan. Narito ang iyong parusa. Ihihinto ng Star Entertainment ang lahat ng operasyon sa loob ng 3 buwan. Ang lahat ng empleyado ay dapat sumailalim sa isang mandatoryong programa sa etiketa, at maaari lamang silang magpatuloy sa pagtatrabaho pagkatapos nilang maipasa ito. Kung tungkol sa lahat ng mga taong ito, bilugan mo sila at turuan sila ng tamang aral. Gayon din, humingi ng paumanhin kay Zoe Lopez mula sa Oriental Star Group. Walang nang-ahas na suwayan ang mga utos ni Levi. Gayunpaman, kung ititigil ng Star Entertainment ang lahat ng aktibidad sa loob ng 3 buwan, mawawalan sila ng 1/3 bahagi ng kanilang kasalukuyang kita. Gayunpaman, hindi nang-ahas si Pierre na suwayan ang utos ni Levi. Sa huli, lahat ng mga kilalang tao at production team na ito ay pinalayas sa base militar. Matapos mabatid ng mga shareholders ng Star Entertainment ang insidenteng ito, tumawag silang lahat para magtanong tungkol dito. Ang mga Jones ay isa sa kanila. Sa katunayan, personal na tumawag si Michael para itanong, Pierre, ano ang nangyayari? Bakit mo biglang tinapos ang napakaraming namuhunang proyekto? Kapag natalo tayo, babayaran mo ba? Ang mga Jones ay talagang namuhunan sa palabas na ito. Mr. Jones, maaaring hindi mo alam ito, ngunit kami ay pinalayas sa base ng militar, nang hihinayang si Pierre. Hindi mo ba nabanggit ang pangalan ko? Ang tagapagtanggol. Kabanata 764. Ginawa ko. Hindi lang pangalan mo ang binanggit ko, kundi dinala ko pa ang pangalan ni Anson. Tapos, pinalayas ako. Nabalot ng pag-aalala si Pierre. Dahil nasaktan ko ang Diyos ng digmaan, napahamak ako. Ano ang mangyayari sa akin sa hinaharap? Ano?
Hindi ito gumana kahit pagkatapos mong banggitin ang pangalan ko at ni Anson. Nagkamali ka ba? How dare Mike disrespect the Jones family? Galit na bulalas ni Michael. Mr. Jones, hindi mo alam ito, ngunit dumating ang Diyos ng digmaan ngayon. Ang taong ito ay ang alamat ni Herodia. Ang pagbanggit ng pangalan ng sinuman ay magiging walang saysay pa rin. Galit na sagot ni Pierre. Ano, sa kasong iyon, walang paraan sa paligid nito. Ngunit ang pamilya Jones ay kilala ang Diyos ng digmaan. Hindi mo ba nabanggit sa kanya ang pangalan ni Anson? Si Anson ang kanyang tamang tao. Sa palagay ko hindi niya gagawing mahirap ang mga bagay para sa iyo bilang isang pabor kay Anson. Sabi ni Michael na parang naguguluhan. Huwag mo nang banggitin. Sinabi ng Diyos ng digmaan na hindi niya kilala si Anson. Muntik na akong mabaril. Mr. Jones, hindi ka maaasahan. Natarante si Michael. May mali. Paanong posible na hindi niya makilala si Anson? Siguradong nasasabi niya iyon dahil sa galit. Ganon dapat. Siguradong nagalit si Pierre sa lalaki hanggang sa walang makapagbago ng isip. Malamang na-provoke mo siya, di ba? Walang kwenta. Halos sabotahe mo ang pamilya Jones. Mabilis na ibinaba ni Michael ang tawag. Sa takot na mapahamak din ang pamilya Jones, ayaw na niyang makipag-usap kay Pierre. Nang bumalik si Levi sa opisina, nagtatakang nagtanong si Zoe, saan ka nagpunta? Nagpunta ako para turuan ng leksyon ang Star Entertainment. Sagot ni Levi. Ha, tumigil ka sa pagmamayabang. Hindi ako bibili niyan. Hindi masyadong pinansin ni Zoe ang sinabi niya. Gayunpaman, mabilis na pumasok ang kanyang sekretarya at si Helena. Ms. Lopez, may nangyaring masama. Dinala ni Pierre ang isang grupo ng mga tao sa opisina. Mukhang may gagawin silang masama. Bulalas ng sekretarya sa pag-aalala. Ang ibang mga direktor ng kumpanya ay labis na nag-aalala rin. Kung tutusin, isa ang Star Entertainment sa mga nanunungkulan sa industriya. Hindi magandang bagay na maging target nila. Gayunpaman, malinaw na dinala ni Pierre ang mga tao dito upang maghayganti. Tara at tingnan natin. Utos ni Zoe na may malamig na ekspresyon, hindi natatakot kay Pierre. Maya-maya, nakarating na siya sa lobby. Maging si Seth ay sumama, gustong protektahan si Zoe. Agresibo silang pumasok sa lobby at hinarap ang grupo ng mga lalaki. Hayaan mo akong babalaan ka. Huwag gumawa ng anumang padalos-dalos. Hindi ako magiging magalang sa sino mang maglakas loob na lumikha ng gulo dito. Si Seth ay nakatayo sa harapan kasama ang mga security guard, nanlilisik ang mga dagger kay Pierre at sa kanyang mga tauhan. Si Zoe din, malamig na tinitigan si Pierre, naghihintay kung ano ang pakulo nila. Thud. Sa kanilang lubos na pagkagulat, si Pierre at ang iba ay napaluhod. Ang tagapagtanggol, Kabanata 765. Lumuhad silang lahat sa harap ni Zoe. Kasama doon ang boss ng Star Entertainment at 18 sa pinakasikat na celebrities nito. Ano ang nangyayari sa kanila? Ang biglaang eksenang ito ay nahuli sa lahat ng hindi nakabantay. Bakit sila nakaluhod? Si Zoe at ang iba ay walang ideya sa nangyayari. Hindi ba sila dapat dumating para sa paghihiganti? Sina Zoe, ang sekretarya at si Seth ay nagpalitan ng hindi makapaniwalang tingin sa isa't isa. Ang unang tao na sabay na lumitaw sa kanilang isipan ay si Levi. May kinalaman ba talaga ito sa kanya? Nakaluhod sa sahig, napayuko si Pierre sa kanyang paanan, Ms. Lopez, pasensya na. Hindi kita dapat sinasabotahe, o nagbanta na kunin ang iyong kumpanya. Thud, thud, thud. Napakalakas na yumoko si Pierre kaya damyugo ang kanyang noo. Dahil partikular na hiniling sa kanya ni Levi na humingi ng tawad kay Zoe, hindi siya nang ahas na baliwalain ito. Maliban sa kanya, lahat ng celebrity at influencers ay sumama rin sa kanya. Hindi sila dapat nagpanggap na mayabang na big shots. Humingi pa si Sarah ng tawad kay Seth sa mga sinabi nito sa kanya. Sa kabilang banda, lahat ng nasa gilid ni Zoe ay natigilan, hindi maintindihan ang nangyayari. Ano ang mga ito? Ms. Lopez, sususpindihin ng Star Entertainment ang lahat ng aktibidad sa loob ng 3 buwan, at maaari mong gamitin ang aming mga mapagkukunan kahit kailan at kahit anong gusto mo.
Nagalok pa si Pierre na i-activate ang lahat ng kanilang koneksyon para matulungan si Zoe na bumuo ng mga entertainment project ng kanyang kumpanya sa loob ng 3 buwan. Ms. Lopez, mangyaring tanggapin ang aming mga pabor. Sa pagsasalita, nakahandusay si Pierre sa lupa. Sige, tatanggapin ko. Pero pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Naguguluhang tanong ni Zoe. Ito rin ang tanong ng lahat. Ano ang dahilan kung bakit si Pierre at ang mga mapagmataas na taong ito ay nagbago ng husto sa kanilang mga saloobin? Ms. Lopez, nilabag namin ang ilang mga patakaran at nakatanggap ng malupit na aral. Napagtanto namin ang aming pagkakamali ngayon. Walang magawang paliwanag ni Pierre. Ms. Lopez, alis muna tayo. Tungkol sa mga mapagkukunan ng Star Entertainment, may ipapadala ako kaagad. Dahil doon, umalis si Pierre at ang kanyang mga tauhan. Maglalabas sila ng oryentasyon sa tamang etiquette para sa lahat ng kanilang celebrity. Nang makaalis si Pierre, nakatanggap ng update ang sekretarya. Ms. Lopez, malamang na nagkamali sila sa kampo ng militar at pinalayas sila. Iniulat ng kalihim. Ngunit ito ay isang magandang bagay para sa amin. Magagamit natin ang lahat ng resources ng Star Entertainment sa loob ng 3 buwan. Tumanggaw si Zoe bilang pagsang-ayon. Sayang kung hindi natin sila gagamitin. Kung nagkataon, malapit nang ipalabas ang bagong pelikula ni Helena. Itap natin ang kanilang mga mapagkukunan para dyan. Nakangiting suhestyon ni Zoe. Sa pagkakataong iyon, itinulak ni Levi ang pinto at pumasok. Anong nangyari? Dumating ba ang mga lalaking iyon at humingi ng tawad? Ang tagapagtanggol. Kabanata 766. Nang sabihin iyon ni Levi, napabuntong hininga ang lahat sa kanya. Pareho ang ideya ni Zoe at ng dalawa pa. Baka ito lang ang ginagawa ni Levi. Tama lang ang timing. Dati, sinabi ni Levi na aayusin niya ang insidenteng ito. Pagbalik niya, dumating si Pierre at ang iba pa. Dapat siya yon. Pero paano niya nagawa iyon? Ang Star Entertainment ay isa sa nangungunang 3 kumpanya ng entertainment sa bansa. Paano posible para kay Pierre na sumuko sa kanya at kahit na huminto sa negosyo sa loob ng 3 buwan? Ang mga tanong na ito ay umiikot sa kanilang isipan. Sila ay labis na nalilito. Oo, umalis sila pagkatapos humingi ng tawad, at nakiusap pa sa amin na gamitin ang mga mapagkukunan ng Star Entertainment sa nilalaman ng aming puso. Sagot ni Zoe. Tumanggaw si Levi at sinabing, mabuti kung gayon. Masyadong nahiya si Zoe na tanungin si Levi kung paano niya ito ginawa. Gayunpaman, nag-isip siya ng isang posibilidad. Pagkaalis ni Levi, inutusan ni Zoe ang kanyang sekretarya, tingnan kung kumusta ang mga stock ng Star Entertainment. Mabilis itong sinuri ng staff. Bukod kay Pierre, ang pamilyang Jones sa Southampton ang nagmamay-ari ng pinakamataas na bahagi ng 20%. Talaga, nakahinga ng maluwag si Zoe. Nauna rito, nahulaan niya na naabot ito ni Levi sa pamamagitan ng pagtap sa kanyang mga koneksyon sa pamilyang Jones sa Southampton. Ngayon, sigurado na siya. Ang pamilya Jones ang pinakamalaking shareholder ng Star Entertainment. Ang pagpapagawa kay Pierre ng lahat ng iyon ay isang pirasong cake lamang para sa kanila. Mahal, salamat sa iyong tulong. Sobrang na-touch si Zoe. Alam niyang kinasusuklaman ni Levi ang pamilyang Jones at hindi man lang niya kinikilala ang mga ito. Gayunpaman, ito ang pangalawang pagkakataon na humingi siya ng pabor sa pamilya Jones para sa kanya. Katumbas nito ang pagtapon niya sa kanyang pride sa isang tabi. Higit pa rito, isa si Levi sa pinakamayabang na taong kilala niya. Darling, sobrang na-touch ako. Gayunpaman, hindi alam ni Zoe, hindi iyon ang nangyari. Ang pamilya Jones ay walang kinalaman dito. Dahil ang lahat ay masyadong nagkataon, hindi niya naintindihan. Gayunpaman, nagpa siya si Zoe na ilihim ang lahat at hindi nagtanong kay Levi tungkol dito. Pagkatapos, sa tulong ng Star Entertainment, ang bagong pelikulang inilabas ng Oriental Star Group ay sumikat sa hindi pa nagagawang kasikatan. Si Helena, ang babaeng lead, ay sumikat at naging isa sa pinakasikat na A-lister ng bansa. Hindi naisip ng bida ng pelikula na mangyayari ang lahat ng ito. Kalahating taon na ang nakalilipas, hindi kilalang celebrity pa rin siya, nag-aalala tungkol sa kanyang kakarampot na monthly income na 3,000.
Makalipas ang 6 na buwan, naging sikat na celebrity siya sa bansa. Ang lahat ay dahil kay Levi at Zoe, kaya labis ang pasasalamat ni Helena sa kanila. Hindi lang iyon, nag-donate pa siya ng palihim na pera para makatulong sa mga nangangailangan. Helena, kung lahat ng celebrity ay kasing bait mo, hindi ako magagalit. Natatawang sabi ni Levi. Ang tagapagtanggol, Kabanata 767. Tuwang-tuwa si Zoe sa mga resulta at karakter ni Helena. Helena, sumikat ang kasikatan mo kamakailan. Maaaring maraming tao ang naghahanap sa iyo ngayon. Mangyaring labanan ang tukso at huwag mahulog sa anumang mga bitag. Payo ni Zoe. Naiintindihan ko, MS Lopez. Masyadong sikat si Helena ngayon. Maraming advertiser ang naghangad na kunin siya bilang kanilang tagapagsalita, habang maraming ahensya ang nagtangkang nakawin siya sa pamamagitan ng pag-aalok ng mataas na sweldo. Gayunpaman, hindi natukso si Helena. Sa halip, sinunod niya ang lahat ng ayos ni Zoe. Nang mag-alok ng malaking halaga ng pera ang mga bilyonaryo mula sa ibang bansa para imbitahan si Helena na makipag-inuman sa kanila, tumanggi siya. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay nahuli niya ang mga mata ng Southampton Prince Gang. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga kabataan ang naninigarilyo at umiinom ng magkasama sa isang marangyang club sa Southampton. Kasama nila sina Tyler at Wales Jones. Sila ang kilalang Prince Gang ng Southampton. Gaano kahanga ang gang? Si Timothy, ang panganay na anak ng pamilya Caesar, ay isa lamang sa mga hindi gaanong mahalagang miyembro ng gang. Maging si Tyler ay nasa gitna lamang ng hierarchy. Sa madaling salita, ang mga mayayamang kabataan, na hinula ang magiging pinakamakapangyarihang mga tao sa Southampton sa hinaharap, ay nandoon lahat. Kinatawan nila ang buong bansa. Ang mga lalaking iyon sa tuktok ng hierarchy ay mas kahanga-hanga. Sila ay kabilang sa pinakamakapangyarihang pamilya ng Southampton. Kahit na ang isang maharlikang pamilya tulad ng mga Jones ay kailangang tumingin sa kanila. Narinig niyo ba guys? May bagong female celebrity na tinatawag na Helena. Bulalas ni Bentley Brooks sa Bainisi. Oo naman. Napakalinis niyang babae. Ilang mayayamang negosyante ang nag-alok sa kanya ng daan-daang milyon para lang uminom kasama nila, pero hindi siya tinukso. Inaasahan na. Kung tutusin, hindi pa siya nakipagrelasyon. Kaya, maaari pa rin siyang manatili sa kanyang mga prinsipyo pagkatapos maging sikat. Ang lahat ay masigasig na nag-uusap. Maging sina Tyler at Wales ay interesado. Gusto ko ang babaeng ito. Isang boses ang biglang umalangaw-ngaw. Ang lahat, na sa simula ay nasa sabik na nag-uusap, ay tumahimik at tumingin sa tao ng may paggalang. Si Lucas Quinn yun. Siya ang magiging tagapagmana ng pamilyang Quinn, na isa sa nangungunang 3 maharlikang pamilya sa Southampton. Siya ay itinuturing na tunay na big shot. Kahit si Tyler ay walang halaga kumpara sa kanya. Ang impluwensya ng pamilyang Quinn ay 4 na beses na mas malaki kaysa sa pamilyang Jones. Ito ay, medyo tiyak, ang pagkakaiba sa pagitan nilang dalawa. Bilang panganay na anak ng pamilya Quinn, si Lucas ay itinuturing na isang henyo. Hindi lamang ang kanyang akademikong outstanding, ngunit siya rin ay sanay sa pakikipaglaban. Isa siya sa nangungunang 3 miyembro ng Prince Gang, pangalawa lamang pagkatapos ng Prince. Nang magsalita siya, huminto ang lahat sa kalagitnaan ng pagkilos. Ang pag-ikot ng tabako sa pagitan ng kanyang mga daliri, isang hindi mabasang ekspresyon ang bumalatay sa gwapong mukha ni Lucas. Wow! Napakabihirang para sa isang babae na mahuli ang iyong mga mata, Lucas. Flattered Tyler. Sa pagkakaalala nila, ang girlfriend ni Lucas ay pawang mga nangungunang dilag. Ito ay napakabihirang para sa kanya na mahilig sa sinuman. Huminga ng tabako, sinabi ni Lucas, inimbestigahan ko na ang babaeng ito. Bagay siya sa panlasa ko. Pero ang mas ikinatuwa ko ay ang amo niyang si Zoe. Siya ay isang higit na kagandahan. Gusto ko silang dalawa. Ang tagapagtanggol, Kabanata 768. Napasinghap ang lahat sa gulat. Tiyak na walang sinuntok si Lucas sa pagkakataong ito. Sa pagpapalitan ng mga tingin sa isa't isa, sina Tyler at Wales ay walang malay na sinabi, kilala namin si Zoe. Isa talaga siya sa pinakamahusay. Kahit may asawa na siya, virgin pa rin siya. Sumulyap si Lucas sa kanila nang may pagdududa. Paano mo siya kilala ng lubos?
Ipinaliwanag ni Wales, dahil ang pamilya Jones. At that moment, Tyler interrupted him, "It's because we saw Zoe personally during our trip to South City." Sa tingin ko siya ay isang mas mahusay na pagpipilian. Habang nagsasalita siya, mariin niyang tinitigan si Wales, pinagsabihan siya sa halos pagbanggit ng pangalan ni Levi. Tumanggi ang pamilyang Jones na kilalanin ang pagkakakilanlan at pag-iral ni Levi. Isang kahihiyan para sa kanila ang pagbubunyag ng kanyang pagkakakilanlan. Lalo na sa mga social circle tulad ng Prince Gang, mas maganda kung walang ibang nakakaalam tungkol kay Levi. Kung tutusin, isa itong kahihiyan sa pamilya. Malamang na makarinig sila ng panunuya tulad ng, "Kaya may isang palaboy na palaboy sa pamilyang Jones, ha?" Sa panahong iyon, sila ay ituring na mga outcast ng iba. Walang nakitang kainahinala, ngumiti si Lucas. "Ang galing. Siguradong magiging akin sila. Lucas, pumunta tayo sa South City, di ba?" Iminungkahi ng iba. "Okay. Aalis tayo bukas." Pagkatapos magsalita, hamay-hit ulit si Lucas ng kanyang tabako. Naturally, sina Zoe at Helena ay ganap na nakakalimutan sa kanilang nalalapit na panganib, at naghahanda pa rin para sa fan meeting. Noong araw na iyon, personal na pumunta sina Meredith at Robert sa opisina ni Zoe. Sa ilalim ng harapan ng pagbisita kay Zoe, talagang sinusubukan nilang suriin ang progreso ng 50 bilyong proyekto. Nagkataon namang nakasalubong ng mag-asawa si Levi sa corridors. Nang makita kung gaano siya kasigla at kalakas, napuno sila ng galit. Si Logan ay nakahiga pa rin sa ospital, ngunit si Levi ay mukhang hindi nasaktan. Paanong hindi sila magagalit? "Huwag kang masyadong matuwa, bata. Ang pamilyang itim ay hinding-hindi ka ipagpapalit." Nagbabala si Meredith, mahinang bamulong sa tabi ng tainga ni Levi. "Isuot mo na yan." Malamig na ngiti ang tugon ni Levi. "Paano pa ako maaabala ng pamilyang Black? Kung hindi dahil kay Zoe, isang piraso ng cake para sa akin ang sirain ang pamilyang itim." Pagkatapos ay pumunta ang matandang mag-asawa sa opisina ni Zoe at tiningnan ang progreso. "Sigurado ka bang gusto mong pakasalan si Levi?" Out of the blue, tanong ni Meredith. Tumanggaw si Zoe. "Oo, kahit anong pilit niyong pigilan ako, papakasalan ko pa rin siya." Ang kanyang saloobin ay matatag. Nakangiting sabi ng lola, "Zoe, syempre pwede mong pakasalan si Levi. Gayunpaman, dapat siyang gumawa ng mga pagbabago hanggang sa masiyahan tayo sa kanya. Kaya lang hindi namin pipigilan ang kasal nyo. Nakasalubong namin siya kanina. Isa pa rin siyang walang kwenta at walang ambisyong tao. Paano mo mapapangasawa ang ganyang lalaki?" Diretsyong tanong ni Zoe. "Sabihin mo sa akin ang iyong mga kondisyon, Lola." Ang tagapagtanggol. Kabanata 769. Simple lang. May ilang oras pa bago ang iyong kasal. Bago iyon, dapat kumita si Levi ng 1 bilyon, depende sa kanyang sariling kakayahan. Ipinahayag ni Meredith. Nagsalubong ang kilay ni Zoe. Ito ay isang maikling oras bago ang araw ng kasal. Paano siya kikita ng 1 bilyon noon? Oh, tama. Ang pamilya Jones. Pumayag naman agad si Zoe. Oo naman. 1 bilyon iyon. Tandaan mo, walang ibang makakatulong sa kanya. Inulit ni Robert. Oo, tama na. 6 na taon na ang nakalilipas, nakakuha siya ng net worth na bilyon sa loob ng 1 taon. Ngayon, kailangan niyang umasa sa kanyang sarili para kumita ng bilyon. Gusto naming likhain niyang muli ang kaya niyang gawin noon. Matapos makinig sa kanilang mga punto, alam ni Zoe na nahulog siya sa kanilang panlilinlang. Napakahirap para kay Levi na kumita ng 1 bilyon nang walang anumang mapagkukunan. Marahil ay naglakas loob sina Meredith at Robert na imungkahi iyon dahil alam nilang hindi ito makakamit ni Levi. "Zoe, dahil pumayag ka na, hindi mo dapat babalikan ang iyong mga sinabi." Isang masayang ngiti ang lumitaw sa mga mukha ng mga lolo't lola. Pagkaalis nila, napahiga si Zoe sa upuan, sinisisi ang sarili sa mabilis na pagsang-ayon. Paano kikita si Levi ng 1 bilyon sa napakaikling panahon? Gayunpaman, dahil pumayag na siya, wala siyang ibang pagpipilian kundi hanapin si Levi. Nang marinig niya ang sinabi nito ay humagalpak siya ng tawa. 1 bilyon lang. Akala ko magiging 10 trilyon. Nang makita ni Zoe ang confident na ekspresyon ni Levi, nagulat siya.
Paano siya magiging kumpiyansa? Talaga bang isang piraso ng cake ang 1 bilyon para sa kanya? Marahil hindi mo narinig ang mga kondisyon ng tama. Walang sino man ang pinapayagang tumulong sa iyo. Sarili mo lang ang maaasahan mo. Paalala ni Zoe. Okay, walang problema. Tumawa si Levi. Ang kanyang itim na credit card ay mayroong higit sa 1 bilyon. Si Meredith at Robert ay lubos na matutulala kung alam nila kung magkano ang pera niya. Okay, then do your best. Papansinin kita, ngunit hindi ako mag-aalok ng anumang tulong. Sabi ni Zoe. Gayunpaman, sa kasunod na yugto ng panahon, binaygo siya ni Levi. Hindi siya gumawa ng anumang aksyon, ipinagpatuloy pa rin ang kanyang mga araw na walang ginagawa. Hindi siya pinansin ni Zoe at nagpatuloy sa paghawak ng fan meeting ni Helena. Sa araw na iyon, magkasama sina Zoe at Helena. Naghiyawan ang mga fans. Sapat na silang masaya nang makita si Helena, ngunit hindi nila inaasahan na mas kaakit-akit ang kanyang amo. Talagang sulit ang paglalakbay na ito. Mula sa malayo, may ilang lalaki na nakatingin sa 2 babae sa stage. Lucas, nakita mo ba siya? Tama ang sinabi ko na ang ganda ni Zoe, ha? Tanong ni Tyler habang tumatawa. Hindi masama, kung makuha ko ang mga ito, makukuha mo ang iyong gantimpala. Tinanggal ang kanyang salaming pang-araw, hindi umalis ang tingin ni Lucas kina Zoe at Helena. Walang makakatakas na mga biktima na tinitigan niya. Ang tagapagtanggol, Kabanata 770, utos ni Lucas, pagkatapos ng fan meeting, imbitahan sila sa ating party. Naiintindihan mo, Lucas, isipin mong tapos na, sabay-sabay na nag-chorus sa lahat. Umalis ang lalaki pagkatapos, naghihintay sa pagdating ng 2 babae sa isang French restaurant. Gustong-gusto niya ang mga formalidad, palaging tinitiyak na ang lahat ay romantiko. Kung hindi, sayang ang pakikitulog lang sa mga babaeng ito. Dahil dapat na perpekto ang kapaligiran, inutusan niya ang iba na imbitahan ang mga babae sa halip na pilitin silang pumunta. Kinagabihan, aalis na sina Helena at Zoe nang matapos ang fan meeting. Gayunpaman, mayroong isang Rolls-Royce na nakaparada sa pasukan. Ang ilang mga katulong, pawang nakasuot ng suit, ay nakatayo sa gilid ng kotse. Ang butler sa unahan ay yumuko sa isang maginoong paraan. Kumusta, MS Lopez at MS Engler? Sa ngalan ni Mr. Lucas Quinn mula sa Southampton, ipinaabot ko ang kanyang imbitasyon sa hapunan sa inyong dalawa. Sa sandaling iyon, nagmaneho si Levi sa harapan at hinaranggan ang daanan ng Rolls-Royce. Sumakay ka, treat kita sa isang pagkain. Sabi ni Levi. Kaya naman, tinanggihan ni na Helena at Zoe ang kahilingan ng mayordomo. Diretso silang pumasok sa sasakyan ni Levi at pinaandar ito. Ang mga katulong ay nakatayo roon na tulala bago bumalik sa kanilang katinuan. Anong nangyari? Sino ang kumuha sa kanila? Lahat ay nabigla. Hindi lang sila nabigo na anyayahan sila, ngunit sinundo din sila ng isang lalaki. Mabilis, habulin mo sila. Ngunit ang kotse ni Levi ay hindi nakita. Napatulala ang lahat, paano nila ipapaliwanag ito kay Mr. Quinn? Sa French restaurant, tumingin si Lucas sa mga katulong sa harap niya at tumawa. May kumuha sa mga babaeng iyon sa harap mismo ng iyong mga mata. Tanong ni Lucas habang kumakain ng kanyang steak, may hawak na kutsilyo sa kaliwang kamay at tinidor sa kanan. Ibinaba ng middle-aged butler ang kanyang ulo. Nanginginig na sagot niya, "Yes, Mr. Quinn. Hindi namin sila naabutan. Gayunpaman, nagpadala na ako ng mga tao para hanapin sila." Sinenyasan siya ni Lucas gamit ang daliri niya. "Halika." Nalilitong naglakad ang mayordoma papunta sa kanya. "Sir, ano pong maipaglilingkod ko sa inyo?" Biglang lumitaw ang malamig na kislap sa mga mata ni Lucas. Swoosh! Tinusok niya ang tinidor sa kanyang mga kamay sa katawan ng mayordomo. Swoosh! 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 Pilit na inulit ni Lucas ang kanyang mga aksyon. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Matapos ang 12 saksak, tumigil na sa paghinga ang mayordomo. Bumagsak ang kanyang katawan sa sahig kasabay ng malakas na katok. Mga walang kwentang piraso ng tae. Sigaw ni Lucas. Paumanhin, Mr. Quinn. Natakot ang ibang mga katulong kaya napaluhod sila, humingi ng awa. Naglakad papunta sa kanila si Lucas na may hawak na mga kubyertos. Swoosh!
Swoosh! Nagtataka niyang sinaksak ang iba pang mga katulong, dahilan para tumalsik ang dugo kung saan-saan. Ang tagapagtanggol, Kabanata 771. Nang mabaluktot na ang kutsilyo saka lang siya tumigil. Gayunpaman, noong panahong iyon, lahat ng kanyang mga lingkod ay patay na. Naglalakad pabalik sa kanyang upuan, kinuha ni Lucas ang isang puting panyo at pinunasan ang mga mantsa ng dugo sa kanyang kamay. May tao, bigyan mo ako ng bagong set ng mga kubyertos. Utos ni Lucas. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang paglalasap ng kanyang steak. Ang mga bangkay ay nagkalat sa lupa at ang metal na amoy ng dugo na pumupuno sa silid ay hindi nakaapekto sa kanya. May gana pa siyang kumain. Alam ng mga nakakaunawa kay Lucas na madalas siyang magkaroon ng unpredictable mood swings. Sa isang banda, maaari siyang lumikha ng isang romantikong kapaligiran sa isang French restaurant, ngunit sa kabilang banda, maaari siyang mag-transform kaagad sa isang baliw na mamamatay tao. Sa mas madaling salita, si Lucas ay isang psychopath. Basta may tumawid sa kanya, pinatay niya. Sa nakalipas na mga taon, pinatay niya ang higit sa 100 ng mga tagapaglingkod at mayordomo ng kanyang pamilya, pati na ang iba pa. Ang young master ng Queen ay maaaring ituring na isang demented mass murderer. Kaya naman, maraming tao sa Prince Gang ang natakot sa kanya. Kahit na ang pamilya Jones ay ang Diyos ng digmaan bilang kanilang tagapagtanggol, hindi nang ahas si Tyler na ipagmalaki ito kay Lucas. Kung magagalit siya sa lalaki, baka patayin siya ng walang awa. Kaya naman, wala siyang choice kundi ang patuloy na purihin si Lucas. Hindi nagtagal ay inalis na ang mga bangkay at isa-isang dumating ang mga miyembro ng Prince Gang. Ano, may kumuha sa mga babae. Nagulat ang lahat. Sino ang maglalakas loob na gumawa ng ganoong bagay? May death wish ba sila? Gusto ko rin malaman kung sino siya. Matikas na ininom ni Lucas ang red wine. Walang makapagsasabi na nakapatay siya ng 5 tao kanina. Para sa pag-agaw sa mga babaeng gusto mo, dapat mamatay ang tao. Huwag kang mag-alala, Lucas. Nagpadala na kami ng isang tao para mag-imbestiga. Soon, malalaman natin kung nasaan sila. Tiniyak ang natitira ng papuri. Dumating ang balita pagkaraan ng 10 minuto, sinabing nalaman na nila kung nasaan sina Helena at Zoe. Kumakain sila sa Stardust Hotel, na matatagpuan sa sentro ng lungsod. Tara na. Gusto kong tingnan ang Bast Asterisk Road. Tumayo si Lucas na mukhang curious din. Ang Prince Gang ay sumugod sa Stardust Hotel ng mabilis hanggat kaya nila. Iminungkahi talaga ni Helena na bilhan ng pagkain ang mag-asawa bilang pasasalamat. Hindi rin tumayo si Levi sa seremonya, at direktang dinala sila sa pinakamahal na Stardust Hotel. Nang may makakita ng sasakyan na nakaparada sa entrance, itinuro niya ito at sinabing, Mr. Sina Queen, Helena at Zoe ay pumasok sa kotse na ito. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Lucas. Napatingin siya sa kotse at sinabing, let's go in. Pumasok sila sa lobby at nakita si Zoe at ang iba pa na nakaupo sa tabi ng bintana. Siya ba? Agad na nakita ni na Tyler at Will si Levi, at nagpas siyang umatras. Kung pupunta sila, makikilala sila ni Levi. Hindi nila kayang mapahiya sa kanya. Isa pa, nagalit si Levi kay Lucas. Ang tagapagtanggol, Kabanata 772. Lucas, may nangyari sa pamilya namin. Kailangan nating bumalik sa Southampton. Mabilis silang nakaisip ng dahilan. Umalis ka na, wag mong idamay ang mood ko. Ayaw ni na Tyler at Wales na humingi ng awa sa kanila si Levi kapag siya ay papatayin. Hindi lang sila mapapahiya, baka madamay din sila kapag nalaman ni Lucas ang relasyon nila ni Levi. Mas mabuting tumakas sila. Sa restaurant, naglakad si Lucas papunta kay Levi at ang dalawa pa kasama ang Prince Gang na sumusunod. Silang tatlo, na sa una ay kumakain at nagkukwentuhan, ay may naramdamang mali. Pagangat ng kanilang mga ulo, napansin nila ang mga lalaking nakatayo sa tabi nila. Bawat isa sa kanila ay nakasuot ng marangyang damit, na naglalabas ng marangal na aura. Paano kita matutulungan? Tanong ni Zoe. Kumusta? MS Lopez at MS Engler. Ako ay isang tagahanga mo. Magalang napakilala ni Lucas. At ikaw? Tanong ni Zoe. Ako si Lucas Queen mula sa Southampton. Pwede ba kitang makilala? Puno ng ngiti si Lucas.
Ang kanyang magalang na saloobin ay naging mahirap para sa sino man na tumanggi. Hindi. Sa sandaling iyon, isang boses ang umalangaw-ngaw. Si Levi pala ang kumakain pa rin. Hindi. Ibinaling ni Lucas at ng iba ang tingin kay Levi. Kumakain kami. Please wag mo kaming istorbohin. Hindi man lang itinaas ang ulo, ipinagpatuloy ni Levi ang pagkain. Ang kanyang malamig na ugali ay nagalit sa Prinsipe Gang. Kung tutuusin, walang nagpakita ng ganoong kawalang galang sa kanila noong nakaraan. Pagpapanatili ng isang maginoong harapan, sinabi ni Lucas, "Sir, hindi ko kayo tinanong. Tanong ko sa dalawang babae. Alam ko, pero pareho ko silang babae. Tinanggihan kita sa ngalan nila. Pumunta ka dali, ayaw ka nilang makilala." Nakakagulat ang mga sinabi niya sa Prince Gang na halos mapahagalpak sila sa tawa. Kaya mayroong isang tao na hindi natatakot sa kamatayan. How dare he disrespect Lucas? Nang marinig iyon, tumawa si Lucas. Sinasabi mo bang sayo silang dalawa? Oo, paano ito? Malamig na tugon ni Levi. Napansin ni Lucas na nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Zoe, habang si Helena ay mukhang nahihiya. Parang nagsasabi siya ng totoo. May mali sa kanilang tatlo. Kawili-wili. Kung gayon, gusto kong bumili ng inumin para sa iyong mga babae. Paano iyon? Isang masakit, nangingibabaw at mayabang na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lucas. Ipinakita niya ang kanyang tunay na pagkatao. Si Lucas ang tipong nakakatuwa na mag-imbita ng babae sa harap ng kanyang lalaki. Hindi sila libre. Bilisan mo at umalis ka na. Nauubusan na ng pasensya si Levi. Haha, okay. Aalis na ako ngayon. Gayunpaman, hihintayin kita sa pasukan. Magalang na umalis si Lucas, at naghintay sa pasukan. Ano ang dapat nating gawin? Obvious naman na nandito sila na may malicious intent. Natarante sina Zoe at Helena. Magpanggap tayo na walang nangyari. Sa kalmadong ekspresyon, ipinagpatuloy ni Levi ang pagkain at pag-inom ng kanyang alak. Ang tagapagtanggol, Kabanata 773. Bagamat kaya pa rin ni Levi ang pagiging cool, ang mga babae ay lubos na nataranta. Masasabi nilang hindi ordinaryong tao si Lucas at ang iba pa. Mula sa kanilang pananamit at aura, maliwanag na nagmula sila sa isang makapangyarihang background. Baka malagay sila sa gulo kung tatawid sila sa mga lalaking iyon. Huwag kang mag-alala, dahil nandito ako, walang mangyayari sa iyo. Nakangiting sabi ni Levi. Sa hindi malamang dahilan, panatag sina Zoe at Helena nang marinig nila ang kanyang mga salita, lalo na si Helena, na humahanga kay Levi. Para sa kanya, si Levi ay isang misteryosong lalaki na hindi kasing tanga gaya ng sinabi ng lahat. Para sa kanya, si Levi ay kahanga-hanga, at may magandang mata at mahusay na pananaw. Siya ay tiyak na isang kilalang tao. Pagkatapos kumain, ibabalik ka ni Silas. Aayusin ko sila. Kalmadong anunsyo ni Levi. Mag-ingat ka. Tawagan mo ako kung may mangyari. Walang pakialam si Zoe. Dahil kamag-anak niya ang pamilya Jones sa Southampton, inakala niyang walang maglalakas loob na gawing mahirap ang mga bagay para kay Levi. Nagkaroon siya ng mindset, ginamit ni Levi ang kanyang pagkakakilanlan bilang apo ng pamilyang Jones para lutasin ang mga problema. Pagkatapos kumain, sinundo ni Silas sina Zoe at Helena sa likod ng pinto. Nagsindi ng sigarilyo si Levi at nagsawa palabas ng entrance. May isang Rolls-Royce na nakaparada sa pasukan, at isang dosenang mga sports car ang nakaharang sa kalsada. Sinisira nila ang negosyo ng hotel. Gayunpaman, nang malaman ng amo ang tungkol sa kanilang pagkakakilanlan, hindi siya naglakas loob na magsabi ng anuman. Hindi lang niya hinayaang pumarada doon, ngunit nagpadala pa siya ng ilang waiter para tumulong sa kanilang mga pangangailangan. Pinalibutan ng barkada si Levi nang lumabas siya ng hotel. Ikaw ay isang matapang na kaluluwa, ha? Pinagtawanan ang lahat. Tumingin si Lucas sa likod niya at nagtanong, nasaan ang mga babae? Umalis na sila, sagot ni Levi. Ha? Natigilan ang lahat, bakit hindi natin ito namalayan? Umalis sila sa likod ng pinto. Ang mga lalaking iyon ay agad na napuno ng panghihinayang. Isang galit na galit ang bumungad sa mukha ni Lucas habang malamig na sinabi, Sir, medyo hindi tapat sa iyo. Sabi ko gusto kong imbitahan iyong mga babae sa inuman. Bakit mo sila hiniling na umalis muna?
Ganito ang pagiging dominante ni Lucas. Tahasan niyang iniimbitahan ang mga babae para uminom sa harap ng kanilang kapareha, ngunit ginawa niyang parang ito ang pinaka-natural na gawin. Sa tingin mo ba ay talagang cool ka? Biglang tanong ni Levi. Ha? Nagulat ang lahat lalo na si Lucas. Wala pang nagsabi ng ganyan sa kanya. Lahat ng nakakasalamuhan niya ay pawang napaka-differential sa kanya, hindi man lang nangangahas na huminga ng malakas. Nakakatuwang makilala ang isang taong kasing tapat ni Levi. Paano mo gustong sabihin ko kung ganoon? Sa mas malupit na paraan. Sige, Bast Asterisk Road, pahiram ng mga babae mo. Gusto ko silang matulog ngayong gabi. Pahayag ni Lucas. Ha ha ha. Nagtawanan ang Prince Gang habang nanunuya silang nakatingin kay Levi. Ang tagapagtanggol. Kabanata 774. Gayunpaman, hindi nila napansin ang malamig na kislap na sumilay sa mga mata ni Levi. Kaya niyang tiisin kung pagbibiruan siya ng mga ito. Gayunpaman, wala sa hangganan si Zoe. Ang kamatayan ay tiyak kung hinawakan nila ang kanyang hilaw na ugat at si Zoe ang kanyang bottom line. Kaya gusto mong maging bastos at prangka, ha? Oo pare, gusto ni Lucas matulog sa mga babae mo. Maging masunurin at ipadala sila sa kanyang higaan. Natawa ang lahat, ngumiti din si Lucas at sinabing, "That's what I mean." Mukhang hindi na ako dapat maginoo sa hinaharap. Bakit mo ako tinatitigan? Gusto mo ba akong suntukin? Halika at suntukin mo ako. Pinukaw ang tagapagmana ng Queen na may ngiti. Inilapit pa niya ang mukha kay Levi. Ilang beses na itong ginawa ni Lucas, ngunit walang nangahas na saktan siya. Kadalasan, ang tao ay nauuwi sa kanyang mga tuhod, na humihingi ng awa at pagkatapos ay ipadala ang kanyang asawa sa kanya. Boom! Bigla siyang nakaramdam ng malakas na bagzo ng hangin habang pinupuno ng itim na anino ang kanyang paningin. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Sa isang malutong at malakas na tunog, sinampal ni Levi ang pisngi ni Lucas ng marahas, pinalipad siya ng halos 10 metro ang layo. Malakas siyang sumakay sa isang sports car, na may 2 ngipin na natanggal sa kanyang bibig. Hanggang ay lubos na natulala habang nakatingin kay Levi na hindi makapaniwala. Sinaktan niya talaga si Lucas. Nakahiga si Lucas sa ibabaw ng sports car na may manhid na ekspresyon habang napuno ng gulat ang kanyang mga mata. Tiyak na hindi iyon ang inaasahan niya. Pagkatapos, isang alon ng matinding sakit ang tumama sa kanya. Sa loob ng 1 buong minuto, ang lahat ay tumayo sa kinatatayuan bago bumalik sa kanilang katinuan. Sinaktan mo talaga siya. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang panganay na anak ng pamilyang Queen, isa sa nangungunang 3 maharlikang pamilya ng Southampton. Isa rin siya sa 3 pinuno ng Prince Gang. Alam mo ba kung gaano kakatanga? Ikaw lang ang naging sanhi ng pagkamatay ng iyong pamilya. Nagsimulang sawayin siya ng Prince Gang. Sa katimugang rehiyon ng Erodia, lalo na sa Southampton, walang maglalakas loob na sampelan si Lucas. Gayunpaman, isang tao mula sa hamak na South City ang gumawa nito. Ito ay isang bagay na hindi ka panipaniwala sa iba, na parang ngayon lang nila nasaksihan ang isang langgam na nakikipaglaban sa isang elepante. Halos hindi nila maintindihan ang nangyari. Deserve mo yan. Tinitigan si Lucas, nagpatuloy si Levi, isipin mong maswerte ka. Kung sa nakaraan, matagal ka ng patay. Ang kanyang tono ay labis na bastos at mayabang, ngunit hindi siya nagsisinungaling. Noong nakaraan, pagkatapos ng kanyang pag-alis sa mga larangan ng digmaan, si Lucas ay mamamatay sa sandaling sinabi niya ang isang bagay na ganoon. With that, naghanda na si Levi para umalis. Tigilan mo yang lalaking yan. Sigaw ni Lucas. Ang tagapagtanggol. Kabanata 775. Naaayon ang ginawa ng Prince Gang. How dare you leave after hit Lucas? Sa tingin mo ba props lang tayo? Mababa ba ang tingin mo sa Prince Gang? Marami sa mga miyembro ay napakayabang. Ngayong nakilala nila si Levi, na mas mayabang kaysa sa kanila, hindi na sila nakatiis. Tumawa si Levi. Bakit? Gusto mo bang bugbugin ko siya hanggang mamatay siya? Ikaw, isa kang bastos na Bast Asterisk Road. Nagulat ang Prince Gang. Hindi pa sila nakakita ng ganoong kasenggit na lalaking tulad niya. Kalaban niya ang Prince Gang, ang pinakakinatatakutang organisasyon sa buong katimugang rehiyon. Ikaw ang unang taong naglakas loob na kumilos ng mayabang sa harap namin.
Galit na sigaw ng lahat. So pinipilit mo ba akong manatili para lang makita kung gaano ako ka-arrogant? Nakasmirk na tanong ni Levi. Gusto mo bang mamatay? How dare you hit Lucas? Mga ad ng Pub Future. Ngayon, tiyak na babaliin ko ang iyong mga paa, kakatukan ang iyong mga ngipin, gupitin ang lahat ng iyong buhok, pupunitin ang iyong mga kuko, at sasaksakin ang iyong mga tuhod. Ipapaluhod kita kay Lucas. Lahat ng tao sa Prince Gang ay nananakot kay Levi. Marami silang malupit na pamamaraan. Para sa kanila, si Levi ay walang iba kundi isang punchbag. Naisip na nila kung paano siya pahihirapan. Pilayan mo siya agad. Ayaw ko na siyang makitang nakatayo. Dahil sa matinding sakit ng kanyang kamay at bibig, napasigaw si Lucas sa galit. Agad na umatake ang Prince Gang. Bang! 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 Gayunpaman, sila ay laban sa walang kapantay na Diyos ng digmaan, na napakalakas na kahit ang ibang mga bansa ay hindi nang ahas na tumawid sa kanya. Bagamat ang ilan sa mga miyembro ng Prince Gang ay bihasa sa pakikipaglaban, sila ay sadyang mahina sa paningin ni Levi, kasing mahina ng mga babaeng walang pagtatanggol. Inilabas sila ni Levi ng suntok sa suntok. Hindi nagtagal, lahat sila ay nakahandusay sa sahig habang sila ay napaungol sa panghihinayang. Noong una, inakala nilang walang maglalakas loob na saktan sila sa South City. Kaya naman, hindi na nila isinama ang kanilang mga bodyguard. Ito ang naging dahilan ng kanilang kalunos-lunos na pagkatalo. How dare you beat us? Mamamatay ka, pagsisisihan mo. Pagbabante kay Levi, ang Prinsipe Gang ay tumanggi pa ring sumuko habang sila ay nakahiga sa lupa. Slam! Lumapit si Levi sa kanila. Pag! Mga hiyawan ng paghihirap ang kumawala sa kanilang mga bibig. Sa pagtapak sa mga katawan, dahan-daang humakbang si Levi sa gitna ng kanilang kaawa-awang mga alulong. Hindi lamang ito nasaktan, ngunit ang kanilang pagmamataas ay natapakan din sa ilalim ng mga paa ni Levi. Sa kabila ng pagiging makapangyarihang Prinsipe Gang, sila ngayon ay natatapakan. Anong laking kahihiyan! Naabot ni Levi si Lucas sa wakas. Nagpanik ang huli. Anong gusto mo? Abangan ang mga susunod pang mga kabanata. Please comment, like, and share, mga Kamaster, para updated ka sa aking mga susunod pang mga videos.